Maraming taon ang lumipas, naging masaya at tahimik ang pamumuhay at pagsasama ni Annika at Elias. Nadagdagan pa ng isa ang mga anak nila Elias, si Saidia. Ang bunsong anak ng mag-asawa. Ngayon ang kaarawan ng kapanganakan nito. She's turning now 5 years old, dito sa malawak na pavilion ginanap ang simpleng selebrasyon. Happy birthday beautiful Saidia! Sabay-sabay na bati ng lahat ng bisita na naruroon sa kasayahan. Hawak ni Annika ang cake na iihipan ng kanyang anak. Blow your candle and make a wish my princess. Nakangiting sabi ni Annika. Pumikit ang magandang batang babae, sabay ihip ng kandila sa ibabaw ng cake. Nagpalakpakan naman ang mga bisita. Maari ko ba malaman kung ano ang hiniling ng mahal kong anak? Saad ni Annika. Gusto ko po ay maging masaya lang po tayong lahat. At palagi po tayong buo at magkakasama nila Daddy, Kuya Leo at ng tatlong kong magaganda ate. Masiglang asal ni Saidia. O so sweet naman ni Bunso. Anang ni Leo at niyakap at kinarga si Saidia. Ang bilis ng araw at taon, akalain mo yun 5 taon na si Saidia. Ani ni Annika kay Elias. Gusto mo dagdagan pa natin? Bulong ni Elias sa tainga ni Annika, at gumuhit ang pilyong ngiti sa labi nito. Magtigil ka sweetie ang landi mo. Saway ng babae at palihim na kinurot ni Annika sa hita si Elias. Aray, masakit sweetie, hahalikan kita. Malanding wika ni Elias, tumigil ka pasaway ka. Muling wika ni Annika, pinagmamasdan ng mag-asawa ang kanilang mga anak, na ngayon ay dalagita at binata na, si Saidia naman ay masayang naglalaro. Kasama ang mga anak ng mga kaibigan nila. Alas 5 na ng hapon papalubog na ang araw, nagkakasayahan pa rin ang lahat sa malawak na pavilion. Pumasok muna sa loob ng mansion si Annika, dahil may tumawag sa kanya. Congratulations Lyra, I'm happy for you. Nakangiting bati ni Annika sa babaeng kausap nito sa cellphone. Simula nang sumuko si Voss, at pagbayaran ang lahat ng mga kasalanan nitong nagawa kay Annika, ay naging matalik na magkaibigan si Lyra at Annika. Masaya siya para sa kaibigan, dahil sa wakas ay ikakasal na ito kay Voss. Matanda ng 12 years si Voss kay Lyra. Kaya nagkaroon ng conflict ang relasyon ng dalawa. Tutol kasi ang mga magulang ng babae kay Voss, dahil sa masamang nakaraan ng lalaki. Pero kahit ganun ay hindi nagpapihil ang dalawa. Iba talaga ang kapangyarihan ng pag-ibig. Nang matapos ang pag-uusap ng dalawa, ay lumabas na ng pinto ng mansion si Annika. Saidia, rinig niyang sigaw ni Elias. Agad na ginapang ng kaba ang babae. Patakbo siyang nagtungo sa pavilion, nakita niya nagkakagulo ang mga tao. At mga kaibigan nila, pati na rin ang mga bodyguards. Anong nangyayari? Kabadong tanong niya nanginginig ang tinig ng babae. Si Saidia nawawala ate Eka. Si Ella ang sumagot. What? Bulalas niya. Paano? Magkakasama kayo. Paanong nawala ang anak ko? Sigaw ni Annika. Kayo, hindi nyo man lang binabantayan ang anak ko. Mga wala kayong silbi. Sigaw ni Annika at isa-isang tinuro ang mga bodyguards, at yaya ng mga bata. Patakbong lumabas ng gate si Annika, at lumingon-lingon sa kalsada. May natano siya mula sa kanyang kinatatayuan, na isang batang lalaki. Sa tangkad nito halatang nasa 11 anyos na. Marungis ang bata at puno ng grasa ang mukha nito, at pati mga braso. Nangangalkal ito ng basurang nakalagay sa malalaking garbage bag, na nakatambak malapit sa poste ng ilaw. Iho, tawag niya sa batang lalaki, lumingon ang bata at matamis na ngumiti. Patakbong nagpunta si Annika, kung saan nakatayo ang batang lalaki. Nakita mo ba ang batang ito? Tanong ni Annika, at pinakita ang picture ni Saidia sa kanyang cellphone. Tumungo ang batang lalaki. Talaga, nasaan siya? Nakita mo ba kung saan siya nagpunta? Garalgal ang boses ni Annika, habang nagsasalita. Pilit niyang nilalabanan ang kaba at takot sa kanyang dibdib. Kinuha po siya ng mga lalaking nakabanat, at sinakay sa isang itim na kotse, anang ng bata at may kinuha sa loob ng sako na bitbit nito. Ito po yung bola niya, nakalabas po ito kanina, habang naglalaro siya. Lumabas po siya para sana kunin ito, pero bigla na lang po siya kinuha ng mga lalaki. Nang hina ang tuhod ni Annika, nawalan ng balanse ang babae, kaya tuluyan bumagsak sa semento ang katawan ni Annika. Maagap siyang nilapitan ni Elias, at inalalayan makatayo.
Ang anak ko, umiiyak na wika ni Annika. Ang anak natin Elias, nasaan na ang anak natin? Bakit mo siya pinabayaan, bakit mo hinayaang mawala ang anak natin? Kasalanan mo ito, bakit hindi mo siya binantayan? Pinagsusuntok ni Annika ang dibdib ng asawa. Kahit walang lakas ang babae, ay patuloy pa rin niyang sinusuntok at sinasampal si Elias. Sa tagal ng pagsasama ni Annika at Elias, ngayon lang siya ng babae na sampal at nasaktan. Noon kahit may kasalanan siya kay Annika, kahit noong nang babae siya, ay hindi siya magawang sampalin ng asawa. I'm sorry sweetie, pangako hahanapin ko siya. Mahahanap din natin siya, magtiwala ka lang. Pag-aalo ni Elias kay Annika. Tumulong sa paghahanap si Styles, gamit ang mga tauhan at koneksyon nito. Pero bigo silang mahanap o matuntan, kung saan dinala si Sadia. Pina-check nila ang lahat ng CCTV sa labas ng mansion nila Elias. Hindi nila nakita ang mga mukha ng mga lalaki, dahil mga nakabanat ang mga ito. Wala din plate number ang sasakyang ginamit ng mga lalaki. Ilang araw na ang nakakalipas, pero wala pa ring bago sa kaso ni Sadia. Lahat na ng paraan ay ginawa na nila. Kalat na rin sa dyaryo ang picture ni Sadia. Nawawala na ng pag-asa ang mga kapulisan. Pero si Elias ay hindi nawawala ang pag-asang makita muli ang bunsong anak. Lalo na ngayon, hindi siya kinakausap ni Annika. Kahit ang ibang anak nila ay hindi pinapansin ni Annika. Labis dinamdam nito ang pagkawala ng bunso nilang anak. Wala nang ginawa ang babae, kundi magkulong sa kwarto maghapon. Hindi rin ito masyado kumakain, iyak lang ito ng iyak. Madalas ay nasa kwarto ito ni Sadia nagkukulong. Wala itong ginawa doon kundi umiyak, habang yakap-yakap ang mga damit na paboritong isuot ng bata. Minsan ay doon na ito nakakatulog sa kama ng bata. Si Elias naman ang taga-buhat sa kanya, upang dalhin siya sa master bedroom nila. Awang-awa na si Elias sa babae, hindi niya na alam kung ano ang gagawin niya. Kapag sinusubukan niya ito lapitan at kausapin, ay iniiwasan lang siya nito. Ilang buwan ang nakakalipas, pero hindi mo pa rin nahahanap ang anak ko. Anong klase kang ama, kung hindi mo kayang hanapin ang sarili mong anak? Sigaw ng babae, nasa kwarto sila ngayon. Sinubukan siyang lapitan ni Elias at kausapin pero nagalit lamang ito. Ginagawa ko naman ang lahat Annika, huwag ka naman ganyan. Sa halip na magdamayan tayong dalawa, parang lumalayo ka na sakin. I need you. Tulungan mo naman ako, hindi ko kaya mag-isa ito. Umiiyak na saad ni Elias. Naupo ito sa kama at humagulgol ng iyak. Nakaramdam ng awa si Annika para sa asawa. Alam naman niyang ginagawa nito ang lahat ng makakaya nito, mahanap lang ang kanilang anak. Pero kahit anong gawin niya na pagpapalawak ng kanyang pag-unawa, sumasakit ang dibdib niya, hindi mawala sa isip ni Annika, kung ano na ang nangyayari kay Sadia. 5 taon lamang ito, paano kung nagugutom na ang kanyang anak? Hindi niya alam kung kumain na ba ito, o may natutulugan ba ito ng maayos. Umiiyak ba ito ngayon? Kapag naiisip niya ang mga bagay na yon, hindi niya maiwasan minas at magalit kay Elias. Alam naman niya sa kanyang sarili na mali ang ginagawa niya. Mali na isisi niya sa asawa ang pagkawala ni Sadia, anong magagawa niya, tao lang siya. Nasasaktan siya bilang isang ina. Huwag kang umiyak dyan, hanapin mo ang anak natin. Kapag nahanap mo si Sadia, baka sakaling maging maayos tayong dalawa. Matigas na tura ni Annika. Pero ngayon huwag mong asahan na magiging maayos ang relasyon nating dalawa Elias. Dahil aaminin ko, galit ako sayo, hinayaan mong mawala sa atin si Sadia. Dagdag pa ni Annika. Tumutulo ang luha ni Elias nang tumingin kay Annika. Basang-basa ang pilikmata ni Elias, dahil sa patuloy na pag-agos ng luha ng lalaki. Bakit? Bakit ganyan ka? Akala mo ba ikaw lang ang nasasaktan? Kung nasasaktan ka, nasasaktan din ako. Anak ko rin si Sadia, ama niya ako. Kung ano ang sakit na nararamdaman mo ngayon, mas dobleng sakit ang nararamdaman ko ngayon. Sinisi ko ang sarili ko Annika, kung bakit nawala si Sadia. Kung hindi lang ako naging pabaya, sana kasama natin siya ngayon. Hirap na hirap ang kalooban ko ngayon. Ako ang haligi ng tahanan na ito, pero hindi ko man lang kayo magawang protektahan. Hindi ko nagawang protektahan ang anak ko. Pakiramdam ko wala akong silbing ama at asawa.
Napapitlag sa gulat si Annika, dahil sa pagsigaw ni Elias sa huling salitang binitawan nito. At kung yung inis at galit mo sa akin ang magpapagaan ng kalooban mo. It's okay for me. Ang importante ay naiibsan ang nararamdaman mong lungkot at sakit dyan sa puso mo. Wika ng lalaki at tumayo mula sa pagkakaupo. Buti ka pa nga may pinagbubuntungan ng galit at ng sama ng loob. Ako kasi wala, mag-isa akong umiiyak at mag-isa akong nagdudusa. Halos ikamete ko ang lungkot at pangungulila sa anak ko. Yung nag-iisang tao kasing nagpapalakas ng loob ko, ay galit sa akin ngayon. Yung taong dapat dinadamayan ako at nagpapalakas ng loob ko, sa mga panahong nanghihina ako. Siya pa mismo ang nagiging dahilan ng panghihina ko ngayon. Pero kahit ganun mahal na mahal kita Annika, kahit buhay ko itataya ko mahanap lang si Sadia. Para bumalik na sa dati ang babaeng minahal ko, para maging masaya muli siya. Miss na kita Annika, kahit nandito ka. Pakiramdam ko ang layo-layo mo, hindi kita maramdaman. Hindi ko maramdaman ang init ng pagmamahal mo. Pagkasabi ni Elias ng salitang iyon, ay tuluyan na itong lumabas ng kwarto. Bumuhos ang luhang kanina pang nagbabadyang kumawala sa mga mata ni Annika. Sigaw ng malakas ni Annika, at pinagbabagsak ang lahat ng gamit na kanyang nakikita. Pati ang mga vase ay binasag niya. Ano ba itong ginawa niya? Nasaktan niya ng labi si Elias, bakit niya ba pinahihirapan ang lalaki? Mula sa labas ng pinto ng kwarto, nakasandig roon si Elias at umiiyak, habang nakatingala sa kisame. Ang noong makulay at puno ng saya na mansyon nila Elias at Annika. Ngayon ay nababalot na ito ng kalungkutan, halos wala na itong kakulay-kulay. Kailan kaya manunumbalik ang saya at sigla ng dating mansyon? Kahit ang ibang anak nila Annika, ay labis na naapektuhan sa lahat ng mga nangyayari. Magdamag nakaupo si Annika sa sahig, ganoon din si Elias sa labas ng kwarto nila. Pasikat na ang araw, nang umalis si Elias sa labas ng pinto ng kwarto. Si Annika naman ay tulala pa rin, nangangitim ang ibabang mata nito dahil sa puyat. Mga 1 oras pa ay bumukas ang pinto, at pumasok mula roon si Tresella. May dala itong tray na naglalaman ng isang platong fried rice with bacon and sandwich. May isang basong gatas din doon, at saka orange juice. Mama, kain ka na po ng almusal, si Daddy po ang nag-prepare nito. Malumanay na wika ni Tresella. Patuloy sa paglalakad si Tresella nang mapahinto ito. Nang mapansin ang mga basag na bagay na nagkalat sa sahig. Katulad na lamang ng vase at mga picture frame. Inilapag ni Tresella ang tray sa center table, at kumuha ng walis at daspan. Inumpisa ni Tresella ang pagwawalis ng mga basag ng bubog. At nilagay sa trash bin, habang nagwawalis ang dalagita, ay panay sulyap ito sa kanyang ina. Nasa 13 anyos na ngayon ang 3 triplets. Samantalang si Leo ay nasa 19 na edad nito. Ngayong nagkakaproblema ang pamilya nila. Si Leo muna ang nag-aasikaso ng kumpanya ng kanyang ama, at pati na rin ang sa kanyang ina. Pagkatapos linisin ni Tres ang mga kalat, ay naupo ito sa tabi ni Annika. Hinawakan nito ang kamay ng ina. Mama, please kumain ka na po, miss ka na po namin. Miss na namin ang masasarap na luto mo. Si Daddy lagi ko po siyang nakikitang umiiyak. Hindi rin siya masyado kumakain, nalulungkot po siya mama. Si Kuya Leo po hindi na rin masyado umuwi dito, nakatutok na ang atensyon niya sa kumpanya. Abala na rin po siya sa pag-aaral niya, kaya doon na siya namamalagi sa kondo niya. Si Elika lagi po silang nag-aaway na dalawa. Mama, nandito pa po kami, ang ibang mga anak mo. Kailangan ka rin namin mama. Paano na kami kung tuluyan masisira kayo ni Daddy? Ayaw namin mangyari iyon, naalala mo ba ang wish ni Sadia noong kaarawan niya? Gusto niya buo at masaya tayo lagi. Sa palagay mo ba kung naririto siya ngayon, ay magiging masaya siya na ganito tayo? Si Daddy miss ka na niya. Tumatangis na sambit ni Tres, hindi na rin mapigilan ni Annika ang maiyak. Naawa siya kay Tresella, sa kanyang mga anak. Dahil sa labis na kalungkutan nang mawala si Sadia. Napabayan niya ang iba pa niyang mga anak. Nakalimutan niyang may mga anak at asawa siyang dapat niyang alagaan. Mahal na mahal niya lang talaga si Sadia, syempre bunsong anak niya ito. Iniisip niya nagdadalaga na ang 3 niyang anak na babae.
Ilang taon pang lilipas may mga sariling mundo na ang mga ito. At si Sadia na lang ang may iwan sa kanya. Niyakap niya ng mahigpit si Tres, habang patuloy ang pagtuloy ng luha nito. Patawarin niyo ako anak kung napabayan ko kayo. Labis lang talaga ako kinain ng lungkot, nang mawala ang kapatid niyo. Umiiyak na wika ni Annika. Kami rin po mama nalulungkot, miss na po namin ang bunso naming kapatid. Miss ko na yung pagiging makulit, bibo at magiging sweet niya. Pero malakas po ang pakiramdam ko, isang araw babalik din po siya sa atin. Hindi man ngayon pero umaasa ako na babalik siya, at makakasama natin siya muli. Kaya huwag ka na po malungkot, naririto pa kami, mahal na mahal ka namin. Lalong bumuhos ang luha ni Annika, dahil sa binigkas ng kanyang anak. Sa triplet si Tres ang nakamana ng ugali Annika. Mahaba ang pasensya nito, malumanay magsalita, at bukod sa lahat ay napaka-mapagmahal ito. Mapagmahal itong anak at kapatid. Mapagbigay ito at madaling magpatawad. Habang hindi pa bumabalik si Sadia, pwedeng ako muna ang maging baby mo mama. Anang ni Tres. Salamat anak, kumain ka na ba ng breakfast? Tanong ni Annika sa anak, simpleng iling lang ang tinugon ni Tres. Kung ganun sabay na tayong kumain. Tumayo si Annika sa pagkakasalampak sa sahig, at nagtungo sa closet at kumuha ng damit. Mabilis itong naligo, nagwisik ng kaunting pabango sa leeg saka nagsuklay. 37 years old na ngayon si Annika. Kahit dumadagdag ang edad nito, ay hindi pa rin kumukupas ang kagandahan ng babae. Nang makapag-ayos ng kaunti, ay niyaya niya na si Tres na lumabas ng kwarto. Siya na rin ang nagbitbit ng tray na kaninang dala ni Tres. Pagkababa nila, at tumuloy sila sa malawak na dining area. Doon nila nadatnan sila Elias, umpisa pa lang ang mga ito kumain, kasama si Alika, at Elieksa. Nagbabangayan na naman ang dalawang magkapatid. Si Elias tahimik lang na nakayuko habang kumakain, hindi napansin ang pagdating nila. Hihilahin sana ni Elieka ang hibla ng buhok ni Aleka nang magsalita si Annika. Good morning. Masiglang bati ni Annika. Napahinto sa pagsubo ng pagkain si Elias. Maski ang dalawa ay natigil sa kanilang bangayan. Good morning po mama. Sabay bigkas ni Aleka at Elieka, at alanganing ngumiti. Bumaling si Annika kay Elias, ngayon ay nakatanga ito sa kanya, na parang hindi makapaniwala. Ngumiti siya rito, at dumukwang para halikan ang lalaki sa labi. Lamapat ang labi ni Annika sa mainit na labi ni Elias. Umangat ng bahagya ang labi ni Annika at nagsalita. Medyo magkadikit pa rin ang kanilang mga labi. Good morning sweetie. Saad ni Annika bago tuluyan maupo sa tabi ni Elias. Ang lalaki ay naistatwa para itong natuod. Totoo ba ang kanyang nakikita, nakangiti at kinakausap na siya ni Annika? Humajek-hik si Alika, Elieka na parang kinikilig ang mga ito. Si Tres naman ay naupo sa tabi ni Annika, habang may ngiti sa labi nito. Oy, baka naman po pwedeng baby boy. Para may little brother kami, napaka-istrikto po kasi ni Kuya Leo. Feeling ko mas istrikto pa siya kay dad. Nakanguso saad ni Elieka. Kaya tingnan mo para tuloy siyang tatay, laging nakasimangot ang mukha, ang songgit-songgit. Siganda ni Alika. Si Elieka ay medyo may pagkamaarte, ayaw nitong naarawan siya. Namana niya yata ang kartihan nito sa ama. Si Alika naman ay napaka-moldita, kahit si Annika ay nagtataka. Kung saan nakuha nito ang pagiging moldita. Sa bagay hindi na siya magtataka, si Ella ay moldita. Huwag niyo na hilingin sa daddy niyo ang magkaroon ng kapatid na baby boy. Dahil mahina na ang tuhod niya, baka rayumahin. Anang ni Annika, pigil ang pagngiti nito sa asawa. Doon nahimasmasan si Elias, dahil sa tinuran ng asawa. Ako, rarayumahin matibay pa ang tuhod ko oy, 12 rounds kaya ko pa. Gusto mo taon-taon bubunsin kita? Nakangising biro ni Elias. Napamaang si Annika, kahit kailan talaga ang bibig ni Elias, ay walang pakundangan. Alam naman nitong nasa harapan nila ang kanilang mga anak. Huwag na kayong humingi ng kapatid kay mama at daddy. Gusto niyo ako na mismo magbibigay sa inyo ng pamangkin. Ano gusto niyo lalaki o babae, pili lang kayo gagawa ako mamaya. Boses ng isang lalaki mula sa pinto ng dining room. Lahat sila napalingon doon,
Nakangiting si Leo ang nakatayo sa pinto. "Hi Dad," bati ni Leo sa ama at sabay halik sa pisngi. "Mukhang mapapasabak ka mamayang gabi, kaya pa ba?" Panunukso ni Leo sa ama. Napaikot na lang ng mata si Annika. Hindi talaga siya nagkamali, namana ni Leo ang kapilyuhan ng ama. "Leo, ayaw ko pa magkaapo, gagawa pa kami ng mama nyo na magiging kapatid nyo." "Okay lang mang babae. Huwag mo lang ipuputok sa loob, sa labas lang. Huwag kang manghinayang sa similya, unlimited lumalabas yan." Malakas na pinalo ni Annika si Elias sa braso nito. "Hey, huwag mo nga tinituraan ng mga kalokohan ng anak mo. Bata pa yan, wala pang experience yan sa mga ganiyang." Hindi na natapos ni Annika ang kanyang sasabihin, nang tumingin siya kay Leo. Malawak ang pagkakangisi ni Leo. "Son, hindi mo pa naman nagagawa ang bagay na iyon, hindi ba?" Paniniguro ni Annika sa anak na lalaki. "Wala ka namang girlfriend, di ba?" Muling tanong ni Annika. "Don't worry ma, wala akong girlfriend." Nakahinga ng maluwag si Annika. "Pero girlfriends marami," dagdag ni Leo. Masamang tingin ang pinukol ni Annika sa asawa. Kung ano-ano ang itinuturo mo kay Leo. Nagiging babero na siya katulad mo." Inis na wika ni Annika. "What? 19 na yan anak mo, kaya na niyan mag-withdraw." Natatawang saad ni Elias. Tila sa pag-uusap nila ay nakalimutan nila kahit papaano ang kanilang problema. "Yak! Bastos ka, talagang nilalang ka." Anang ni Annika at pinagpapalo sa braso si Elias. "Teka lang sweetie, kababati lang natin, inaaway mo na naman ako." Natatawang asal ni Elias. "Wala kang naituro sa anak mo kung hindi mang babae. At ikaw naman Leo, siguraduhin mo yang mga nagiging girlfriend mo ay mababait. Ayos lang na basurira ang girlfriend mo, basta huwag lang maarte at matapuber," ani ni Annika at sumimangot. Niyakap ni Leo ang kanyang ina mula sa likuran nito. "Ma, alam mo naman ang standard ko pagdating sa mga babae. Ang gusto ko yung kasing ganda at kasing bait mo. Syempre mapagmahal like you, saka iba yung girlfriend, ang girlfriend dumadaan lang yan sa buhay ko. Iba yung asawa, panghabang buhay na kasama ko. Don't worry, hahanapin ko yung katulad mo, para magkasundo kayo." Paglalambing ni Leo sa ina. "Siguraduhin mo lang Leo, at isa pa, huwag kang gagaya dyan sa ama mo." Mapanakit ng babae, isang drum ang iniyak ko dyan noon. "Oy, napaligaya naman kita hanggang ika-7 langit, iyon ang kabayaran ko sa pagpapaiyak ko sa'yo noon." Wika ni Elias. "Bastos! Are you insane? Bakit mo dinala ang batang iyan dito? Jesus Christ! Nagdala ka lang ng problema." Galit na wika ng isang babae, habang nakatitig sa batang babaeng umiiyak sa sulok ng isang silid. "Huwag mo akong pangangialaman, alam ko ang ginagawa ko." Mariing saad ng lalaki. "Really ha, hindi ka ba naawa sa mga magulang ng batang yan? I'm sure nababaliw na ang mga iyon kakahanap sa anak nila. Look at her, nakakaawa ang bata. May anak ka na, bakit kaya hindi mo ituon ang atensyon mo sa anak mo?" Sermon ng babae sa lalaking kausap nito. Palakad-lakad ang babae, iniisip niya kung ano ang maaaring gawin para maibalik ang bata. "Ibabalik ko ang bata sa mga magulang niya, bata pa siya para makaranas ng ganitong pamumuhay." Anang ng babae. Dumilim ang reaksyon ng mukha ng lalaki. "Iyan ang huwag mong gagawin ate, dahil tayong dalawa ang magiging magkaaway." May diin sa boses ng lalaki. "Are you okay? Hindi ka ba naawa sa bata? Isang bata ang gagantihan mo, para sa pangsarili mong intensyon. Isa kang makasariling nilalang. Ang tagal-tagal ng panahon yun, pero hindi ka pa rin nakakalimot." Sambit ng babae. "Nawala ang magiging anak ko, at pati si Shasha nawala sa akin. Nang dahil sa Elias Falcon yun." Sigaw ng lalaki. "Paano ako makakalimot, kung hanggang ngayon daladala ko ang sakit, at kalungkutan? Paano ako magiging masaya, kung hanggang ngayon hindi ko makalimutan si Shasha? Alam natin pareho na aksidente ang nangyari. Walang may gusto sa nangyaring iyon. Itatak mo yan sa utak mo. Magkaibigan kayo, kaibigan mo siya noon. Huwag mo naman kalimutan na naging mabuting kaibigan siya sa'yo. Tapos ngayon pagkakaaitan mo ang batang iyan na makasama ang kanyang mga magulang, dahil lang sa galit mo. Tumatanda ka ng paurong. Mga disgrasya tayo, hindi maganda ang imahe natin sa mata ng ibang tao. Tutulad ka pa ba kay lolo at kay papa?
Na walang ginawa gumawa ng hindi maganda. Huwag mo nang dagdagan pa Diego. Huwag mo nang tularan si Papa at si Lolo. Kahit ano ang sabihin mo ate, hindi na magbabago ang isip ko. Buo ang desisyon ko, ikukulong ko ang batang iyan dito mismo sa mansion. And don't worry, hindi ko siya pababayaan. Pakakainin ko siya, at paalagan kay Elizabeth. Happy. Pagkatapos ay umalis na ang lalaki, padabog nitong sinirado ang pinto ng kwarto. Mama, Daddy, umiiyak na asal ng batang babae. 8 buwan nang nasa kamay ni Diego si Sadia. At ikinukulong niya ang bata sa isang silid. Napahilot na lamang ng kanyang sentido si Amber. Ang nakakatandang kapatid ni Diego. Ito ang plano ni Diego ang pahirapan ng husto ang dating kaibigan. Gusto niya iparamdam sa lalaki kung anong pakiramdam ang mawalan ng isang anak. Ibabalik naman niya ang bata, pero hindi pa sa ngayon. Dahil gusto niya muna makita kung paano magdusa si Elias. 4th year college noon si Elias at Diego, nang maging magkaibigan ang dalawa. At dahil malapit si Diego kay Elias ay naging kaibigan din ito sila, Styles, Cole, Ed, Tyron at Luke. Isang gabi na pagpasiyahan nilang magkakaibigan, magtungo sa isang selebrasyon. Ang selebrasyon na ito ay kay Cole, kaarawan ni Cole nang mangyari ang trahedya. Nang mga panahon na iyon nobya ni Diego si Shasha. Labis talaga ang pagmamahalan ng dalawa para sa isa't isa. Dahil sa pagmamahalan na iyon, ay nagbunga ang pag-iibigan ng dalawa. 3 buwan buntis noon si Shasha. Kasama nila ang babae sa nasabing celebration. Nagkakasayahan ang lahat, nang biglang may dumating na babae, at may kasama itong 3 kalalakihan. Tinuro nito si Elias, at nagsisigaw at nagmumura ang babae. Dahil sa iskandalong iyon, ay naalarma ang mga tao doon. Kahit sila Elias ay nakaramdam ng kaba. Dahil may dalang armas ang babae at tinutok ito kay Elias. Babaero ka talaga. Pagkatapos mo kunin ang ano ko, iiwan mo lang ako at pagkatapos, malalaman ko may ibang babae ka na namang nilalandi. Yun ang salitang lumabas sa bibig ng babae. Si Elias naman ay puno ng pagtataka. Hindi naman niya kasi kilala ang babaeng naghuhurumintado sa harapan niya. Oo, babaero siya pero hindi pamilyar sa kanya ang babaeng ito. Kilala ni Elias ang lahat ng mukha ng mga babaeng dumadaan sa buhay niya. Itinutok ng babae ang armas.sa direksyon ni Elias kung saan ito nakaupo. Tatapusin kita, sigaw ng babae. Mabilis na tumayo si Elias mula sa pagkakaupo nito, at patakbong nagpunta sa harapan ng babae. Nakipag-agawan si Elias ng baril sa babae. Pero hindi akalain ni Elias na ipuputok ng babae ang armas. Nakalabit ng babae ang gatilyo ng armas at pumutok ito. Malakas na umalangaw ang tunog ng armas sa paligid. Lahat ng tao ay napasinghap dahil sa gulat. Akala ni Elias ay sa babae tumama ang bala, pero mali ang kanyang inakala. Dahil sa ibang direksyon ito nakatutok, at doon mismo sa pwesto ni Shasha ito nakatutok. Agad tumulo ang pulang likido mula sa tiyan ng babae. Sapo ng babae ang kanyang tiyan, at nawala na ito ng malay tao. Shasha, sigaw ni Diego, sa kanyang balintataw. Malakas na katok mula sa labas ng kwarto, ang nagpabalik kay Diego mula sa alaala. Hindi niya namalayan na sumisigaw na pala siya sa kanyang kwarto. Mahal na mahal niya si Shasha noon, kahit hanggang ngayon. Hindi nawala sa kanyang isipan at puso ang babae. Nakilala man niya si Janet Santiago noon at minahal. Pero iba ang pagmamahal niya para kay Shasha. Shasha ang mahal ko. Umiiyak na asal ni Diego. At pinagbabasag ang lahat ng bagay na makikita niya. Diego, open this door. Sigaw ni Amber sa labas ng kwarto, at malakas na kinatok ang pinto. Hindi binigyan pansin ni Diego ang kanyang ate. At patuloy sa pagsigaw ng pangalan ni Shasha. Kung hindi lang sana siguro namatay si Shasha, at pati ang kanyang magiging anak. Siguro'y masayang masaya siya ngayon, kung kasama niya ang pamilyang gusto niyang buuhin noon. Kasama ang babaeng pinakamamahal niya. Death anniversary ngayon ni Shasha, kaya lalong nilamon ng kalungkutan si Diego. 8 buwan na ang nakakalipas. Pero hindi pa rin natin nakikita o nahahanap si Sadia ani ni Annika. Naririto sila ngayon sa rooftop ng kanilang mansyon. Nakayakap si Elias sa bewang ng babae. Mula sa likuran ni Annika,
habang ang baba ng lalaki ay nakapatong sa balikat ng asawa. Parehong nakatanaw ang mag-asawa sa malaking gate ng kanilang mansion. Araw-araw ay umaasa silang darating ang kanilang anak, at makikita sa labas ng gate na iyon. Tumulo ang luha mula sa mata ni Annika. Makakasama pa kaya natin si Sadia, makikita pa kaya natin ang anak natin. Miss na miss ko na siya, kamusta na kaya siya? Nakakain ba siya ng maayos, may malambot na kama kaya siyang nahihigaan? Nakakatulog kaya siya ng mabuti sa gabi? Asal ni Annika, habang umiiyak. Humigpit ang pagkakayakap ni Elias sa bewang ng asawa. Stop crying, malakas ang pakiramdam ko, babalik siya sa atin. Hindi man natin siya mahanap ngayon, sigurado akong kapalaran mismo ang gagawa ng paraan para magkita-kita tayong muli. Ani ni Elias at pinataka ng halik sa gilid ng leeg si Annika. Happy wedding anniversary! Parehong napalingon si Annika at Elias. Sa triplets may dala itong cake tag-iisa ang mga ito. Wedding anniversary. May pagtatakang tanong ng mga ito sa kanilang mga anak. Yes daddy, wedding anniversary nyo ni mama ngayon, nakalimutan mo na ba? Gosh, daddy, you're getting old na talaga. Nagiging makakalimutin ka na. Marteng wika ni Elieka. Mahinang natawa si Annika, dahil sa tinura ni Elieka. Sumimangot ang mukha ni Elias. I'm sorry, sadyang marami lang talaga akong iniisip lately, kaya nakalimutan ko. Saad ni Elias. It's okay daddy, kahit makakalimutin ka na, gwapo ka pa rin naman po. Wika ni Tres. Bolero ka talaga, pareho lang kayo ng mama mo. Anyway, thank you, dahil naalala nyo ang anniversary namin ng mama nyo. Nagtinginan ang magkakapatid, bago binalingan muli ang kanilang magulang. Nagsinyasan ang magkakapatid, at may dinukot na kung ano sa bulsa ng suot nilang maong na short. Hawak ng isang kamay ni Tres ang isang pulang blindfold. Ang isa naman ay hawak ni Aleka. Mula sa pinto lumabas si Mia, kasama ang dalawang katulong. Kinuha ng tatlong katulong ang hawak-hawak na cake ng triplets. What's that? Tanong ni Annika kay Aleka. Sorry mama, na pag-utusan lang kami ni Kuya Leo. Wika ni Elieka. Dahil halos magpantay lang ang taas ni Annika, at ng mga anak niya. Hindi na nahirapan ang dalawa, ipiring sa mata ni Annika ang blindfold na hawak nito. Si Elias naman ay kinailangan pang yumuko, dahil hindi siya maabot ni Tres, dahil sa sobrang tangkad nito. Pagkatapos piringan ni Elieka, at Tres si Annika at Elias. Ay inalalayan na nila ang kanilang magulang papasok sa loob. Hanggang pababa ng hagdan, ay hawak-hawak ni Tres ang braso ng kanyang ama. Inaalalayan rin ni Elieka at Alika si Annika. Kinakabahan ako sa surpresa nyo. Ani ni Annika. Hanggang sa makalabas sila ng mansion, ay may pirang pa rin silang dalawa. Naglakad sila patungo sa malawak na garahe. Agad binuksan ni Edward ang pinto ng kotse. Tinulungan ni Edward si Tres papasukin sa loob. Pinagtabi nila ang mag-asawa sa backseat. Habang si Tres ay nasa tabi ni Elias, si Elieka naman ay nasa tabi ni Annika. Sa front seat naman naupo si Alika. Bago umalis ang kotse, ay sumenyas muna si Alika sa mga katulong at kay Mia, na sumunod na lamang ang mga ito sa kanila. Habang nasa loob sila ng sasakyan, si Alika ay kumakanta. Kahit sintonada ito ay todo bird ito, marunong naman kumanta si Alika. Yun nga lang ay yung tono mismo ang umaayaw sa kanya. Ang sakit sa tainga sis, seriously. Kahit wala ka sa tono pupush mo talaga. Parang sirang speaker yang boses mo. Daig mo pa yung nakalunok ng bato ni Darna na bamara dyan sa lalamunan mo. Pang-asar ni Elieka sa kapatid nito. Umismid ang labi ni Alika at lumingon kay Elieka. Masama niya itong tinitigan. Ang sama mo sakin porket ba mas maganda ako sa'yo, kailangan apihin mo ako. Edi ikaw na ang magaling kumanta, ikaw na ang may talent. Pero aminin mo mas maganda ako sa'yo. Sagot ni Alika kahit kailan talaga ay hindi ito magpapatalo sa kanyang kapatid. What? Nagpapatawa ka ba, kung hindi ako maganda? Hindi ako kukuning talent at artista ni Tita Ella, kung shock face ako, inggit ka lang kasi my beauty is different. Mayabang na wika muli ni Elieka. Yeah, you're right. Your beauty is different. Kasi yung ganda mo mabilis malaos. What? Bawiin mo ang sinabi mo, hindi totoo yan. Naluluhang wika ni Elieka.
Oo nga pala, si Elika ang madalas magpasimuno ng away. Sa kanilang dalawa ni Alika siya ang madalas pikan, at umiiyak. Hey guys, awat na, hindi ito ang oras para mag-away at magtalo kayo. Saway ni Tres sa dalawang kapatid niya. Tumigil nga kayong dalawa, Alika at Elika. Triplets kayo, mga anak ko kayong tatlo. Kaya pare-pareho kayong magaganda, pantay-pantay lang kayo. Wika ni Annika, ngayon ay magkahawak kamay na sila ni Elias. Tumigil ang pagtakbo ng sasakyan, nanatilig nakapiring si Annika at Elias. Saan nyo ba kami dadalhin ng daddy nyo? Tanong muli ni Annika sa mga anak nito. Secret. Chorus ng tatlo. Nang makababa na sila sa kotse, ay muli nilang inalalayan papasok sa isang gusali, ang kanilang mga magulang. Sumakay sila ng elevator, nang makarating sila sa itaas. Ay pinaghiwalay nila si Elias at Annika. Pumasok sa isang silid si Tres, kasama si Annika. Tinanggal ni Tres ang piring sa mata ni Annika. Nagtaka si Annika dahil nasa isang opisina sila. Opisina ito ni Leia sa kumpanya ni Elias. Anong ginagawa natin dito? Tak ang tanong ni Annika. Lumabas sa isang pinto si Ella, may bitbit itong black paper bag. Anong trip ito, Ella? Anang ni Annika. Trip ka Busan. Pabalang na sagot ni Ella. Hindi na talaga nagbago si Ella, pilosopo pa rin. Here ate, isuot mo, sabay abot ni Ella kay Annika ng paper bag. Ano ito? Pagkain, kainin mo para mabusog ka. Sumimangot si Annika, at masamang tumingin kay Ella. Kung sayo ko kaya ipakain ito. Sambit ni Annika. Ito naman ang seryoso mo ate, hindi ka na mabiro. Saad ni Ella. Sige na, isuot mo na yan, naghihintay na sayo si Kuya Elias. Nakangiting wika ni Ella. Kahit nawiwarduhan si Annika, ay nagpalit siya ng damit. Isang mahabang itim na palda, at white blouse ang suot niya ngayon. Sinuotan rin siya ni Ella ng isang black specs eyeglasses sa kanyang mata. Hinarap ni Ella si Annika sa isang malaking salamin, na nakadikit sa dingding ng opisina. Nakikita mo ang sarili mo. Ganyan ang itsura mo noong unang pagkikita nyo ni Kuya Elias. Mahinang wika ni Ella sa kanyang likuran. As in, ani ni Annika na hindi makapaniwala. Ganito pala siya noon manamit, ang manang, ang badoy ng dating. Simple at hindi kaakit-akit tingnan. Yuck, at dyan mo nabihag ang puso ni Kuya Elias. Kinikilig na turan ni Ella. Tara, hinawakan ni Ella ang kamay ni Annika, at sabay silang lumabas ng opisina. Nauna nang umalis si Tres, upang magtungo sa opisina ng kanyang ama. Dahil papadilim na sa labas, ay tanging malamlam na kandila ang nagsisilbing liwanag sa loob ng opisina ni Elias. Dahil lahat ng ilaw sa loob ng opisina ay nakapatay. Mula sa pinto ng opisina, ay kaliwat kanan ang candlelight. Sa gitan nito ang mismong dadaanan ni Annika, ay nagkalat ang kulay pulang petals na rosas. Nasa labas na si Ella at Annika ng opisina. Si Ella ang nagbukas ng pinto, halos mapamaang si Annika dahil sa nasa yan. Good luck ate Eka, bulong ni Ella at umalis na. Dahan-dahan humakbang si Annika, papasok sa loob. Nang lalamig ang dalawang palad niya, ang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi niya mapigilan hindi mamangha, dahil ang kanyang nilalakaran ay isang white carpet, na puno ng pulang petal ng rosas. Ang sarap amuyin ng mabangong halimuyak ng kandilang natutunaw, dahil sa maliit na apoy nito. Kung kailan nadidagdagan ang edad niya, doon pa siya lalong nakakaramdam ng kaba. Sino ba naman ang hindi kakabahan, si Elias Falcon lang naman ang makikita niya sa loob. Ang kanyang pinakagwapong asawa. Habang papalapit siya sa isang hugis pabilog na lamesa, kung saan nakahanda ang masasarap na pagkain, at may candlelight din doon. Puno ng pulang petals ng rosas ang kulay puting sapin ng table. Lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Annika. Ano ba itong kanyang nararamdaman ang saya-saya ng puso niya? Nang malapit na siya ay sinalubong siya ni Elias. Nakasuot na ito ng isang itim na tuxedo. Ang gwapo-gwapo nito, ang presko ng dating, ang aliwalas ng mukha nito. Kita niya sa mga mata ng lalaki ang labis na kasiyahan nito. Sweetie, alam ko sobrang gwapo ko, hindi mo ako kailangan titigan ng ganyan. Biro ng lalaki sa asawa nito. Bakit ganyan ang suot mo, ang gwapo-gwapo mo? Samantalang ako nakamahabang palda at simpleng blouse na puti lang.
May malaking salamin pa, hindi ko alam kung pinagtitripan ba ako ni Ella. O sadyang pinagkakaisahan niyo ako. Nakangusong wika ni Annika. Hey, kahit ano naman ang suotin mo, ay lahat bagay sa'yo, at maganda ka pa rin tingnan. Simple pero may dating diba? Ani ni Elias at dinampyan ng halik sa labi si Annika. Happy wedding anniversary my sweetie, my Annika. My life and my one and only love. Malamyos na saad ni Elias, at inabot sa asawa ang isang panpan ng pulang rosas. Happy wedding anniversary rin, my possessive husband. Anang ni Annika at hinalikan si Elias sa labi. Si Leo ba talaga ang nag-asikaso ng lahat ng ito? Tanong ni Annika nang bumitiw sa paghalik sa asawa. Nagpatulong ako sa mga anak mo. Gusto kitang sorpresahin, gusto kitang mapasaya. Gusto kitang makitang nakangiti. Ayaw kong nalulungkot ka Annika, nasasaktan ako kapag nakikita kang nasasaktan. Dobleng sakit ang nararamdaman ko, sa tuwing nakikita kitang malungkot. Gusto ko maibsan ang sakit na nararamdaman mo, dahil sa pagkawala ng ating anak. Naging emosyonal si Elias, umiiyak na ito sa harapan ni Annika. Oo lalaki si Elias, pero nakakaramdam rin siya ng sakit. Ang mga lalaki ay sila yung mga taong magaling magtago ng nararamdaman. Kahit nasasaktan na sila, ay pilit pa rin silang nagpapakatatag para sa mga mahal nila. Sila yung kahit nasasaktan na, pero nanatiling matapang sa harapan ng ibang tao. Para hindi sila magmukhang mahina. Hindi nila ipinapakita sa iba na mahina sila, na umiiyak din sila at nasasaktan. Ang mga lalaki ay parang isang buhay na bato. Hindi man sila nasasaktan, pero nadudurog din sila. Hindi rin maiwasan hindi mapaiyak si Annika. Alam niya sa kanyang sarili na may mali rin siya. Sana hindi niya sinisi si Elias sa pagkawala ni Sadia. Dahil lahat sila ay naapektuhan, at nasaktan nang mawala ang kanilang bunsong anak. I'm sorry dahil sinisi kita nang mawala si Sadia. Umiiyak na tura ni Annika, at niyakap ang asawa. Nang hamupa ang pag-iyak ni Annika at Elias, ay nanatili pa rin silang magkayakap. Akala ko ba nakalimutan mo ang wedding anniversary natin? Saad ni Annika, habang nakahilgang ulo nito sa matigas na dibdib ni Elias. Hinding-hindi mangyayari iyon, dahil iyon ang isa sa mga bagay na nagpapaalala sa akin. Kung gaano kita kamahal Annika, marami mang problema dumating sa relasyon natin. Hinding-hindi ko makakalimutan ang isang bagay na pinakamahalaga sa'yo. Yung kasal natin, isa iyon sa pinaka-memorable sa akin. Dahil sobrang saya ko, dahil ikaw ang naging asawa ko. Minahal mo ako noon kahit sa mixing panahon. Ibinigay mo ang sarili mo sa akin ng buong buo, at walang pag-aalinlangan. Kahit sinaktan kita noon at iniwan, tinanggap mo pa rin ako ng buo, at minahal. Ilang beses kitang sinaktan, maraming beses kita pinaiyak, napaiyak. Maraming luha ang nasayang, pero ito nanatili ka pa rin sa tabi ko, kahit noong nang babae ako. Kahit nasasaktan na kita hindi mo pa rin ako iniiwan. Kahit dinudurog ko ang puso mo noon, pilit mo pa rin ito binuo para sa akin. Maraming salamat, dahil nariyan ka para mahalin ang isang katulad ko. Mahabang litanya ni Elias. Ikinulong ng babae ang mukha ni Elias sa dalawang palad niya. At matamis na ngumiti. Kahit naman maging ogag ka, babaero, seloso. Ikaw pa rin ang pipiliin ko, dahil mahal kita. At kung mamatay ako, at mabibigyan muli ng pagkakataon mabuhay sa mundong ito. Ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin at mamahalin ko. Halos mapunit ang labi ni Elias, dahil sa pagkakangiti. Dahil sa sinabi ni Annika. Talagang napakaswerte niya sa babae, mahal na mahal siya nito. Bakit naman dito sa opisina mo naisipan ganapin ang date natin? Tanong ni Annika sa asawa. Nanatiling nakatayo pa rin sila at magkayakap, habang marahang sumasayaw kahit walang musika. Dahil dito mismo sa lugar na ito. Una tayong nagkita at pinagtagpo. Dito nabuo ang istorya at pagmamahalan nating dalawa. Dito unang tumibok ang puso ko para sa'yo. Dito sa opisinang ito nakilala ko ang simpleng babaeng katulad mo. Ang opisinang ito ang dahilan, kung bakit kita nakilala. Kung bakit ngayon kumpleto ako at masaya. Kung bakit ngayon may mga anak at asawa akong mapagmahal na katulad mo. Thank you for everything Annika. Thank you for your coming into my life. I love you Annika. Kahit sa kabilang buhay mamahalin pa rin kita.
Mahal na mahal din kita Elias. Hindi man bumalik ang dating alaala ni Annika. Hindi naging hadlang ang amnesia ni Annika sa pagmamahalan nila ni Elias. Nakalimot man ang kanyang isip, na wala man sa kanyang alaala si Elias. Pero nanatili pa rin sa puso ni Annika ang pagmamahal niya para sa lalaki. Mas nang ibabaw ang pagmamahal niya para rito. Hindi man sila kompleto ngayon. Sapat na ang pagmamahalan nilang dalawa para sa isa't isa. Upang maibsan kahit papaano ang lungkot, at sakit na nararamdaman nila. Ano magtitigan lang ba kayo riyan? Nagugutom na ako, maawa kayo. Maawa kayo, kanina pa kami nakatayo rito. Boses ni Gray. Nagliwanag sa buong paligid, halos wala ang gamit ni Elias sa loob ng opisina. Ang akal ang simpleng date ni Annika, ay malaking selebrasyon pala. Dahil lahat ng kaibigan nila at kamag-anak ni Elias ay naririto ngayon. Pati ang mga dating kaibigan ni Annika na tambay noon sa dating tirahan nila, ay naririto rin. Pati si Jason na tinuturing niyang nakakatandang kapatid niya noon. May catering sa loob ng malawak na opisina. Nasa bandang gilid nakapwesto ito. Happy wedding anniversary sa pinaka-sweet na couple sa grupo natin. Sigaw ni Valentine, at sabay taas ng goblet na hawak nito. Nagpalakpakan ang lahat ng tao sa loob. Nilapitan naman si Annika ng kanyang ama, at niyakap ng mahigpit. Si Dylan at Althea ay lumapit din kay Annika at binati ito. Tatagan mo lang ang loob mo iha, manalig ka sa Diyos. Magtiwala ka, babalik din sa inyo si Sadia, babalik din ang apo namin. Bulong ng ginang. Naupo si Annika sa isang silyang gawa sa stainless. Si Elias naman ay nakipagkulitan sa mga kaibigan nito. Maya-maya pa ay may lumapit sa kanyang isang babae. Ang kanyang sekretarya at may inabot itong isang brown envelope. Nagtatakang kinuha ito at agad binuksan. Saan galing ito? Tanong niya sa babae. Hindi ko po alam Ma'am Annika, yung guard po ang nagbigay niyan sa akin, kaninang umaga. Ipinabibigay raw po sayo ng isang babae. Kinuha niya mula roon ang iilang larawan. Napatikip siya ng kanyang bibig. Ang larawan na kanyang natanggap ay mula kay Sadia. Nakaupo ang bata sa isang silya, habang pinapakain ng isang ginang. Hindi niya masyado makita ang mukha ng ginang, dahil naka-side view ito. Ang isang larawan naman ay kuha ito, habang natutulog ang bata. Ang pinakahuling larawan, ay may nakasulat sa likod nito. Don't worry, your daughter is safe. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Annika. Okay na sa kanya ang malamang nasa mabuting kalagayan ng anak niya, at ligtas ito. Agad tinago ni Annika ang envelope sa bag niya, at nagpunas ng luha. Lumapit sa kanya si Elias at tumabi. Are you okay? Tanong ng lalaki. Aasa ako na babalik sa atin si Sadia. Kahit gaano pa katagal maghihintay ako. Ani ni Annika at yamakap kay Elias. Hihintayin natin siya. Hihintayin natin ang pagbabalik ng anak natin. Huwag ka nang malungkot. Nandito kami ng mga anak mo, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin. Thank you, Elias. Sa isang basement ng mansion, nakakulong ang isang batang babae. Isang araw ay napadpad ang binatang lalaki roon. Dahil sa isang kalabog sa baba, ay natuksong puntahan ito ng binata. Maliwanag naman ang pasilyong kanyang dinaraanan. Habang naglalakad siya, ay pinapaikot niya sa kanyang hintuturo ang bowl ang daladala nito. Muli siyang nakarinig ng sunod-sunod na kalabog. Nanggagaling ito sa pinakadulo ng pasilyo. Sa dulo na iyon ay may isang kulay itim na pinto. Kumunot ang noo ng binatang lalaki, ano kaya ang mayroon sa kwartong iyon? Bakit maingay? Mayroon din siyang narinig ng isang tinig, kung hindi siya nagkakamali ay boses ito ng isang batang babae. Malaking hakbang ang ginawa ng binatilyo, patungo sa misteryusong pinto. Nang nasa harapan na siya, ay nawala ang ingay na nagmumula roon. Kinatok ito ng binata pero walang sumasagot. Ilang beses niya itong kinatok, pero wala na talaga siyang narinig na ingay mula sa loob. Guni-guni niya lang ba iyon? Pero hindi, rinig na rinig ng kanyang dalawang tainga ang boses ng isang batang babae. Hinawakan ng binatilyo ang Sir Adora ng pinto, pipihitin na sana niya ito ng biglang. Florian, maautoridad na boses ng isang lalaki, ang tumawag sa binata. Agad na lumingon ang binatilyo sa ama nito. Nakatayo sa gitna ng pasilyo si Diego de Gracia.
Habang ang dalawang kamay nito ay nakasuksok sa bulsa ng itim na pantalon nito. "What are you doing here?" Seryosong tanong ng lalaki sa anak nito. "Mayroon akong narinig na ingay mula sa kwartong ito. May tao ba dito?" Yuzisa nito sa ama. "Wala, pero mayroon akong isang alagang mabangis na na nakakulong sa silid na iyan." Sagot nito. "Really? Pero boses ng isang batang babae ang narinig ko mula rito." Takang saad nito, at idinikit ang kanyang tainga sa pinto. At pinakiramdaman kung may maririnig pa ba siya ritong ingay. Masyado nang tahimik sa loob, kaya wala na siyang marinig na kahit anong ingay o kalabog sa loob. "I heard something." Anang niya sa isipan. "Let's go Florian, baka mahuli tayo sa flight. Your tita Amber is waiting with us." Saad ng lalaki at tumalikod na. Si Florian ay 13 anyos na ngayon. Ngayong araw nakatakda ang balik nila sa Amerika, doon kasi sila namamalagi. Si Elizabeth ang mayordoma ng mansion, ang nakatalagang mag-alaga at magbantay kay Sadia, habang wala sa Pilipinas si Diego. Mahigpit ding pinagbabawal ng lalaki, na makalabas ang bata sa silid nito. Hindi ito pwedeng makalabas ng mansion, o makasilap man lang sa bintana. Kaya ang kwarto ng batang babae, may bintana man ngunit sarado ito, kahit maliit na butas ay wala. Tumalikod na si Florian, at humakbang papalayo ng pinto ng silid. Ilang beses pa siya roon lumingon, bago tuluyang binilisan ang paglakad nito. Habang tumatagal ay unti-unti nang tinatanggap nila Annika at Elias, na hindi na nila makakasama pa si Sadia. Pero sa puso ni Annika ay nanatiling umaasa na babalik ang kanyang anak, kahit gaano katagal ay maghihintay siya. Muli naman nabuntis si Annika, noong mga nakaraang taon. Isang lalaki ang kanyang ipinanganak. Buti nga ay hindi nagkaroon ng komplikasyon ang pagbubuntis ni Annika. Dahil 38 years old na siya nang mabuntis. Mabuti at kinaya niya pa ang pagbubuntis niya sa bunso nilang anak na lalaki. Si Sixto Falcon ang pinakabunsong anak ni Annika at Elias Falcon. Kahit papaano ay nanimbalik ang saya at kulay ng mansion. Dahil sa bagong anghel na dumating sa kanilang pamilya. Pero kahit ganoon, ay hindi nila kinakalimutan si Sadia. Tuwing birthday nito, kahit wala ang bata ay nagpapaparty sila. Lahat ng regalong nakukuha nila Annika, para kay Sadia ay itinatago nila sa dating silid ng bata. Ang mga triplets naman, ay may mga sariling mundo na. Si Elika ay isang sikat na artista na ito ngayon. Si Alika naman ay isang sikat na fashion designer dito sa bansa. Si Leo naman ay isang certified womanizer, talagang namana nito ang pagiging babaero ni Elias noon. Marami itong babaeng pinapaiyak, pero kahit ganun ay maasahan naman ito pagdating sa negosyo. Siya ngayon ang magmamanage ng dalawang kumpanya na pagmamay-ari ni Annika at Elias. Kahit maloko si Leo pagdating sa mga babae. Pagdating naman sa mga kapatid nitong babae, ay napaka-protective nitong kuya. Mapagmahal itong kapatid, anak sa kanyang mga magulang. Yun nga lang ay labis na nangungonsumisyon si Annika sa panganay na anak nito. Paano ba naman kasi araw-araw ay may sumusugod ng iba't ibang babae sa kanilang mansyon? Ang iba ay, sinasabing nabuntis raw sila ni Leo. Siyempre dahil sigurist si Annika ay hinihingian niya ang mga ito ng DNA test. Malay mo kung pinipikot lang pala ng mga babae si Leo. Mayaman si Leo, galing ito sa mayamang pamilya. Kaya maraming babae ang nababaliw at nahuhumaling sa binata. Bunos na lang talaga ang pagiging magandang lalaki nito. Si Tres naman ay mukhang naligaw ng landas. Dahil sa kakasama nito kay Sunrise at Firene, na anak nila Styles at Eve. Ay parang nahawaan na ito sa pagiging gangster. Ang mahinhin at parang Maria Clara ang kumilos noong nagdadalaga ito. Ngayon ay dinaig pa ang lalaki kung gumalaw. Mahilig din ito makipagkarera ng mga sasakyan, pati sa pakikipagkarera ng motor big bike ay pinasok nito. Kung nakukonsumi si Annika dahil kay Leo, nervyos naman ang naibibigay sa kanya ni Tres, kulang na lang ay magkasakit siya sa puso. Lalo na kung nababalitaan niyang naaaksidente si Tresella, dahil sa pakikipagkarera nito. Kahit minor lang ang sugat na natamo nito, hindi may iwasang mag-alala si Annika para sa anak na babae. Hindi niya akali na ganito ang kahihiligan ni Tres, dahil malayo sa galawan nito noon, kumpara ngayon. Dahil medyo may katigasan ang ulo ni Tres.
Lagi itong napapagalitan ni Annika, lalo na kung hating gabi na ito kung umuwi. At dahil mahal na mahal ni Elias ang kanyang mga anak, to the rescue lagi ito sa kanyang mahal na anak. Upang ipagtanggol si Tres sa asawa nitong nagiging tigre kapag gabi. Katulad ngayon. Anong oras na Tres Hela, bakit ngayon ka lang umuwi? Galit na boses ni Annika. Si Tres naman ay nakayuko lang. Habang nakangiti, kahit pinapaliguan siya lagi ng sermon ng kanyang ina, ay hindi niya ito dinadamdam. Alam naman niya sa kanyang sarili na may kasalanan din siya. Tres Hela, kinakausap kita, tumingin ka sa akin ng diretsyo. Bulyo muli ni Annika. Mama naman, huwag kang sumigaw. At sa kayang noo mo, kumukulubot na po sa kakakunot mo. Sige ka, mabilis katatanda niyan, ikaw din gag kaka-wrinkles ka na. Biro pa nito sa ina. Agad naman kinapa ni Annika ang noo at pisngi niya. Medyo kumalma ang mukha nito, pero galit pa rin siya. Anong oras na Tres Hela? Uwi pa ba ito ng isang babae? God, sumasakit ang ulo ko sa'yo. Anang ni Annika at napasample sa kanyang noo. Maaga pa naman po mama, sagot muli ni Tres. Anong maaga? It's already 1 AM in the morning. Kaya nga po mama, maaga pa po, kaya nga po ako nagpalipas ng 12:00 ng gabi. Para hindi ako gabihin, sagot ni Tres sa ina. Lalong umusok ang ilong ni Annika sa kapilosopohan ng anak. Napaka-pilosopo mo talaga, mana ka sa ama mong pilosopo. Ano pa ang ipapahinga mo? Ilang oras na lang itutulog mo. Halika nga rito. Kinurot ni Annika ang tagiliran ng anak. Kahit dalaga na si Tres ay nakakatikim talaga siya ng kurot sa ina. Kung noong bata pa sila ay hindi siya magawang kurutin ng ina, ngayon ay nagagawa na ito sa kanya. Aray! Aray! Masakit po mama! Sigaw ni Tres. Sinadya talagang lakasan ni Tres ang boses niya, upang marinig ito ni Elias sa kabilang kwarto. Kahit hindi naman talaga gaano kasakit ang kurot ni Annika, ay nilakasan palalo ni Tres ang boses niya. Aray! Mama, masakit po. Kunwari umiiyak siya. Patakbo namang nagtungo si Elias sa kwarto ni Tres. Sweetie, bakit mo naman sinasaktan ang anak mo? Hindi ka ba naawa sa kanya? Umiiyak na siya. Dalaga na ang anak natin, hindi mo na siya kailangan kurutin. Pagtatanggol ni Elias kay Tres. Lumingon si Elias sa anak na babae at commendat. Ayan, kinakampihan mo kasi. Kaya lumalaki ang ulo nito. Kinukonsinti mo ang mga ginagawa ng anak mo. Nag-aalala ka dahil kinurot ko siya, pero hindi ka nag-aalala sa maaring mangyari sa anak mo. Dahil sa pakikipagkarera niya. Kung ikaw kaya ang kurutin ko, at paluhan ko ng tsinelas na ito. Sabay kuha ni Annika sa suot niyang tsinelas, at pinalo sa braso ni Elias. Aray, sweetie, masakit. Ikaw ha, kung kailan nagkakaedad na tayo, saka ka nagiging sadista. Wika ni Elias. Magtigil ka, bakit ka ba nandito? Iniwan mong nag-iisa ang bunsong anak natin sa kwarto. Bulyo ni Annika. Ito na nga, babalik na, ang init ng ulo. Hal, ika na, bumalik na tayo sa kwarto, hayaan mong makapagpahinga ang anak mo. Ani ni Elias at inakbayan si Annika. Malakas naman pinalo ni Annika sa tiyan si Elias. Aray, masakit, ano na naman ba? Daing ni Elias. Hindi pa ako tapos sa anak mo, kaya bumalik ka sa kwarto, at bantayan mo si Sixto doon. Umalis si Elias na nagkakamo sa batok. Muling humarap si Annika sa anak na babae nito. Please iha, tumigil ka na dyan sa pagkakarera mo. Mamatay ako sa nerbiyos, kakaisip at pag-aalala sa'yo. Hindi ka ba naawa sa akin? Malungkot na wika ni Annika. Naglakad papalapit si Tres sa ina, at niyakap niya ito ng mahigpit. Mama, sorry na po. Sige, titigil ako sa pagkakarera at pagsama kay Ate Sunrise at Ferrin. Pero sa isang kondisyon, payagan mo akong magpulis. Nakangiting wika ni Tres sa ina. Lalong nalukot ang mukha ni Annika. No, hindi pwede. Mariing saad ni Annika. Hindi ko nga gustong nagkakarera ka, tapos magpupulis ka naman. Ano ba anak, bakit hindi ka nalang gamaya kay Alika at Elika? Kung gusto mo mag-model ka, mag-artista. O, kaya tulungan mo si Kuya Leo mo sa pagmamanage ng kumpanya. Mama, pangarap ko po magpulis, mag-military. Yun po ang gusto ko, yun ang pangarap ko. Sagot ni Tres. No, sige, napapayag na ako sa pagkakarera mo. Pero sa isang kondisyon.
Ano po iyon mama? Masiglang wika ni Tres. Gusto ko magdamit babae ka, at makipag-date kay Jaden. Jaden. As in Jaden Valentino Montivre. No. Mama ayaw ko, alam mo naman inis na inis ako sa lalaking yun. I hate him. Pagmamaktol ni Tres at nagpapadyak pa ito. Yun lang ang hinihiling ko sa'yo, para hindi ko isipin na tomboy ka. Ani ni Annika at tumalikod na. Bot ma. No bots, sige na magpahinga ka na. Pagkalabos ni Annika, ay pabalyang nahiga si Tres sa kama. I'm so dead. Jaden Valentino Montivre. Ang pinakapanganay na anak ni Tito Cole at Tita Valley, I hate him. Maraming taon ang lumipas ang 13 taon, maraming taon din planong pag-uwi ni Diego, after 10 years ay hindi nangyari. Lumampas ito ng mahigit 13 taon na namalagi sa Amerika. Ngayon ang araw ng ika-18 taon na kaarawan ng dalaga. Ngayon araw din nagbalik sa Pilipinas si Florian, kasama ang tita nitong si Amber. Si Diego naman ay nagpaiwan muna sa Amerika, marami pa itong inaasekaso roon. Alas 6 ng hapon nang bumaba si Florian, mula sa kanyang kwarto. Papunta siya sa kitchen nang makasalubong niya si Elizabeth. May bitbit itong tray na may lamang mga pagkain. Masasarap ang pagkain na dala ni Elizabeth. Dahil puno siya ng pagtataka ay tinanong niya ang babae. Manang Elizabeth, saan mo dadalhin ang mga pagkain na iyan? Turo niya sa dala ng ginang. Ah, ito ho ba, sa alaga ko po senyorito. Nakangiting saad ng ginang. Ang tinutukoy mo ba yung alagang mabangis na hayop ni Papa doon sa basement? Tanong ni Florian. Kumunot naman ang noo ng babae bago sumagot. Ah, opo senyorito. Alanganing sagot niya. Masasarap ang pagkain na dala mo, at isa pa sa ayos niyan, parang tao ang kakain. May pangungusisa sa boses ng lalaki. Bawal po kasi gutuman yung alaga ng papa mo. Kaya masasarap na pagkain ang hinahain ko para sa kanya. Sige po, senyorito. Column ng ginang. Sinundan ng tingin ni Florian ang matanda, bago siya tumuloy sa kitchen. Pagdaan niya sa dining area, ay marami na rin na pagkain ang nakahanda roon. Saktong lumabas ang isang soltera bitbit ang isang mangkok. Magandang hapon po senyorito, nakahanda na po ang pagkain. Wika ng soltera. Hindi niya ito pinansin at tumuloy sa refrigerator, at uminom ng tubig. Dahil nandito na rin siya sa kusina, ay kumain na rin siya. Habang kumakain siya ay napaisip siya. Kung isang ano ang kakain ng mga pagkain na iyon. Bakit may isang basong tubig, at juice roon? Umiinom ba ng juice ang isang alaga? Kaya bang gumamit ng kubyertos ang isang alaga? Aniya sa kanyang lisip. Hindi pa man natapos ni Florian ang kinakain ay tumayo na ito. Nasa sala siya nakaupo, at hinihintay ang pagbalik ni Elizabeth. Gusto niya malaman at masiguro, kung hayop ba talaga ang naroon sa basement na iyon. Simula pagkabata ay alam na ni Florian ang lihim ng kanyang angkan. Sikat na drug lord ang kanyang lolo, at ganoon din ang kanyang ama. Hindi maganda ang kanilang imahe, ang alam ng mga tao ay mas asama sila. Ang mga De Gracia ay pumapangalawa sa mga sikat at mabigati na ano dito sa Pilipinas. Ang pinakakalaban ng mga ito pagdating sa negosyo at kapangyarihan ay walang iba kundi ang mga Montenegro. Ang Montenegro ay malinis magtrabaho, wala itong bahid ng kasalanan sa mata ng mga tao. Hindi ito mahuli-huli ng mga pulis, o kaya maikulong dahil wala silang sapat na ebidensya, para kasuhan ang mga Montenegro. Kinatatakutan rin ang mga Montenegro, dahil kilala ang mga ito, sa pagbrutal na pag-ano. Lalo na sa mga kalaban nito sa negosyo. Kahit sa harapan ng mga tao, kaya ng mga ito bumura wala itong sinisino. Nang makabalik si Elizabeth mula sa basement, agad tumayo si Florian, at mabilis naglakad patungo sa hagdan pababa ng basement. Habang naglalakad siya sa pasilyo, lumalakas ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit. Bakit nga ba ganito ang nararamdaman niya? Natatakot ba siya dahil makikita niya ang mabangis na nilalang na alaga ng kanyang ama? Pero hindi siya duwag, pinalaki siya at hinubog ng ama. Upang maging matapang at maging kasing manhid ng bakal. Siya si Florian De Gracia, wala siyang kinatatakutan na kahit sino. Nang nasa tapat na siya ng pinto, ay huminga muna siya ng malalim, bago tuluyan pihitin ang Sir Adora ng pinto.
Dahan-dahan niya binuksan ang pinto. Isang malaking kama ang bumungad sa kanya. Malinis ang silid, at hindi mababahiran ng isang mabangis na nilalang ang silid na ito. Maaliwalas sa loob ng kwarto, dala na rin siguro ng maliwanag na ilaw. Humakbang siya papasok sa loob, at dahan-dahan niyang sinirado ang pinto. Hinanap ng kanyang mata ang nilalang na naririto. Wala naman siyang nakita, tanging isang malaking tokador ang naririto. Bukod sa isang maliit na table, at silya ay wala ng ibang gamit. Asan ang halimaw? Turan niya sa kanyang isipan. Maya-maya pa ay biglang napahiyaw ang lalaki. Nang biglang may kumagat sa kanyang braso. Sa sobrang pagkabigla at gulat, at agad niyang hinugot ang armas sa kanyang likuran. At humarap sa mabangis na nilalang na kumagat sa kanya. Tinutok niya ito roon ng armas, sa halip na paputukan niya ito, ay natulala pa siya. Ang salitang gustong lumabas sa bibig niya hindi niya naituloy. Hindi pala isang halimaw ang naririto, kung hindi isang diwata. At napakaganda ng diwatang ito. Nakasuot ito ng isang kulay dugong mahabang dress. Hanggang sakong ito ng babae. Lantad ang maputi at makinis nitong balat, dagdagan pa ng kulay itim na buhok nito. Para siyang nakakita ng totoong Snow White, dahil sa sobrang puti ng babae. What the, who are you? Anas niya habang nakatitig sa babae. Sa halip na sumagot ang babae, ay naglakad ito papalapit sa lalaki. Hinawakan nito ang dulo ng armas ng lalaki. Ano ang bagay na ito? Ngayon lamang ako nakakita ng ganito, bago ba itong laruan? Manghang saad ng dalaga. Maaring mahiram. Dagdag pa nito. No. Bulalas ni Florian at agad na sinuksok ang armas sa likuran ng kanyang maong na pantalon. Bakit ka sumisigaw, galit ka ba? At saka anong klase kang nilalang? Bakit maiksi ang iyong buhok? Hindi ka tulad ng sa akin mahaba. Yung suot mo kakaiba. Anang ng dalaga. Dahil sa haba ng panahon na pagkakakulong ni Saidia sa silid na ito, ay lumaki itong inosente sa lahat ng bagay. Yung salita mo kakaiba rin ha? Alien ka ba? Isa kang alien. Manghang saad ng dalaga. Kumunot ang noo ni Florian, nawiwarduhan siya sa babae. Mas lalo pang lumapit ang babae. Mas lumapit sa lalaki at inamoy-amoy ang leeg at kilikili ng lalaki. Ang bango-bango mo. Saad ng babae at bumaba sa tiyan ni Florian ang mukha nito, at sininggat-singhot nito ang tiyan ng lalaki. Hanggang sa makarating sa pagitan ng mga hita ni Florian, ay inamoy-amoy ng babae ang parteng yun. Amigting ang panga ni Florian, at nagtaghis ang kanyang mga ngipin. Ano ba ang ginagawa ng babaeng ito sa kanya, ngayon lang ba ito nakakita ng lalaki? Teka, bakit may ano? Ano ang bagay na ito? Saad ni Saidia, at sabay dakot ng ano ni Florian. Nanigas ang buong katawan ng lalaki, halos hindi siya makakilos. Parang gusto niyang humiyaw sa sakit. Paano ba naman ang precious eggs mo? Iwan ko na lang kung hindi ka mapahiyaw sa sakit. Isa ba itong bola? Pahiram. Nananabik na wika ni Saidia, at in-unbuckle ang sinturon ni Florian. Nang ipapasok na ni Saidia ang kamay nito, sa loob ng ano ni Florian, ay biglang hinawakan ng lalaki ang kamay ni Saidia. Hey, crazy woman! Anong gagawin mo? Pagkatapos mo pigain, balak mo pang pitasin. Ani ni Florian sa babae. Nagangat naman ang tingin si Saidia sa lalaki. Nagsalubong ang kanilang paningin. You are so beautiful. Mahinang bigkas ni Florian. Pahihiraman mo ba ako ng bola mo o tutusukan ko yan? Doon napatingin si Florian sa hawak na gunting ng babae. Ngayon niya lang napansin ang gunting na hawak nito. Dama po ang paningin niya sa sahig. Maraming nagkalat na papel roon, siguro ay ginupit ito ng babae. Ilang beses siya napalunok, bago itulak ang babae. Baka kung hindi pa siya lumabas ng kwartong ito. Baka mauwi sa fishbowl ang iniingat-ingatan niyang bola ng kristal. Napasalampak sa sahig ang babae, pagkatapos itulak ni Florian. Crazy, wika ni Florian bago lumabas ng silid. Hoy! Alien, pahiram ng bola mo, gusto ko lang maglaro dito. Wala kasi akong kalaro dito. Sigaw ni Saidia. Narinig ito ni Florian, kaya napa-ismad ito ng labi. That witch. Gusto pang gawing bola ang ano ko. Bulong niya bago tuluyan umalis. Samantala sa mansiyong ng mga Falcon, ay hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa na bumalik si Saidia, lagi na lang silang nanalangin na sana ay safe ito,
at maging masaya kung saan man ito naroroon, mas naging matibay ang pagmamahalan namin mag-asawa at ang mga anak namin, ay ginagabayan sa kanilang karerang tinatahak, at maging maayos ang direksyon ng kanilang mga buhay.